Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, eto po, isang malaking katuwaan po at relief sa parehong mga kampo, sa kampo ng kapulisan at mga sumusuporta sa mga gawain ng kapulisan dyan po sa Kojic compound at ganun din sa kabilang kampo ng mga Kojic members and followers na kung saan po magkakaroon na sila ng stress-free. Mawawala na siguro yung mga patutsada na wala dyan si Kibuloy, huwag nyong gawin to, huwag nyong gawin yan, dahil sa wakas, ito pong kanilang bulaang pastor, after 2 weeks ng pagtatago, ay either sumuko o nahuli. Kasi po, iba-iba po kasi yung lumalabas na report, no? Meron po diyan, tingnan niyo po 'yan, yung quote card, nahuli na si Kibuloy, no? At mamaya may papakita rin tayo sa inyo mga article at quote cards, iba pang quote cards tungkol po sa mga sinabi ng mga ilang prominenteng politiko. Okay, pero ito po, tayo po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal at kahit papano nahimasmasan na po itong bulaang pastor ng Kojic na lumabas na sa kanyang lungga, no? Kaya nga po ang ating title, Kibuloy, bumaba na mula sa langit. Bakit po? Mamaya sasabihin ko sa inyo. General Torre, haharapin mga kasong isasampa. So, ganun po talaga, no? Siyempre, nasaktan yung kabilang panig sa ginawa ni General Torre. So, handa naman daw po siya, no? Okay, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nag-share ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nag-share ng kanilang blessings through super chat, super stickers, super thanks, sa mga nakakasama natin sa regular na ating video premiere at live stream sa chat box, no? Very lively ang ating live stream, no? Just to remind you, ang ating video premiere, kung meron man po, ay tuwing alas 7 ng umaga at alas 12 ng tanghali Pilipinas time. No, yung po, kung nasa ibang bansa po kayo, paki-check nyo na lang po. At kung hindi kayo nano-notify, naka-subscribe naman kayo, tignan nyo po yung bell notification, or kung hindi man, naka-notify all yan, unsub, then sub, then notification. Kumbaga, tayo po siguro ay nare-restrict o nasya-shadow ban na dahil marami pong nagre-report, marami na pong nasasaktan sa ating mga patutsada. Lalo na po yung mga fans ni Digong, ni Kibuloy, na bulaang propeta at mga Kojic. Yung pikon na po sa atin. No, even sa ating video premiere at live streaming, lalo na sa live streaming, tayo po ay kanilang pinapana. Pero nasasalig naman natin ang kanilang mga pangpukol. Okay? So hindi ko na po kayo ma-shoutout lahat, no? God bless us all. At magpasalamat tayo sa ating poong may kapal at tinapik niya po ang utak ni Kibuloy, hindi po yung kanyang edits. Okay, at maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pagtangkilik. At kayo ay nagtitiwala sa ating channel, maski na ito po ay hindi ganong kagandahan sa presentation. Simpleng-simple lamang, di tayo tulad ng ibang mga vloggers na may kompleto po sila sa kanilang mga gadget. Pero para po sa akin, ang mahalaga ay mapakinggan ninyo ang ating opinion at reaction, no, bago po ang mga kakwelahan. Salamat at naka more than 50,000 subscribers na po tayo. So, going to 55. Kaya ba? Kaya ba? O kaya pa nating umabot ng 100K? Pag naka 100K, gawin nyo ng 1 million. No? Para naman malaki-laki naman ang ating advertiser sa YouTube. Kinakarir na natin ng YouTube, di ba? So, eto po, no, may mga article tayo at mga quote cards na, yun nga po, yung una kong pinakita sa inyo, sabi diyan po ay nahuli na. Okay? So, unahin muna natin itong mga quote card. Hopefully, masubaybayan nyo ito, no?
sa akin din pong opinion, napanood nyo na ito. Sumambulat na po ito sa stream media at sa mga favorite vloggers and influencer nyo. Tayo naman, magbibigay lang ng ating opinion at reaction. At dito po sa sinabi ng isa sa mga lawyer ni Kibuloc na napakasinungaling. Okay? So, marami pong lawyer si Kibuloc Meron pang isa na nagsasabi ng ganito, yung isa ganun din, okay? So marami siya magagaling, no? Maraming kwarta kaya maraming high profile na lawyers, okay? So unahin natin itong balita sa GMA News Online. KOJC leader Apollo Quiboloy caught. Nahuli. Okay? Pero may nagsasabing hindi naman siya nahuli. Okay? Babasahin natin. So sabi diyan, fugitive Pastor Apollo Quiboloy has been caught, sabi po ni DILG Secretary Benhar Abalos, base po sa kanyang Facebook page. Aba, nauna pa talaga ang social media. Nakita nyo? The power of social media. O ano na ngayon ang sasabihin dyan ni Abalos? This is the greatest achievement. There is no mission impossible. Oy, meron pa kayong hindi nahuhuli. Isa pa, si Bantag. Bantag is next. Ayan, sabi po ni Abalos, para sa GMA, siya po ay caught, nahuli, ng 6 p.m. inside the Kojic compound in Davao City. Tandaan ninyo ha, kasi ayon kay Abalos, nahuli daw siya. For the meantime hindi pa kasi nagpapapress con itong mama na to. Siguro kung habang mapapanood nyo to, baka nagpapapress ko na siya. Titingnan natin kung ano na naman yung kwento niya. Pero bago dito, sa ulat ng GMA News, sabi niya dito that Quiboloy was caught at 6 p.m. inside the Kojic compound in Davao City, kung saan ang mga pulis ay nagsasaliksik. Eastern Mindanao Command, sabi rin dito ng mga kasundaluhan, Lieutenant General Luis Bergante also confirmed to GMA Regional TV that Quiboloy surrendered to the ISAP, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. So nakita nyo, di ba? Dalawa. Sabi ni DILG Abalos, caught, nahuli sa loob ng Kojic compound. Ito namang ISAP sa pamamagitan ni Lieutenant General Bergante, sabi niya, surrendered sa ISAP, sa Intelligence Services of the Armed Forces of the Philippines. Eto. So, at least, ano man yan, sumuko o nahuli, at least, wala na. Nasa kamay na ng mga otoridad o batas si Kibuloc. As of this time, inilipad na daw po siya sa krami. Nasaan tokis yung sinasabi mong bumaba mula sa lupa? Hinay-hinay lang kayo, masyado kayong nagmamadali. Ano ba naman kayo tong mga entitled na ito? Ipapanood ko muna sa inyo yung pahayag ng AFP through their ng PNP through their spokesperson, Colonel Jim Pajardo. Ito po yung video, 1 minute and 28 po ito. Ito po yung kanilang paliwanag, no? At natutuwa po sila. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Quiboloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon, at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamor po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual, at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi, at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot, at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa
mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. So yan po, maliwanag po na sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jim Fajardo na nagbigay po ng ultimatum ang ating mga otoridad ng 24 hours. If they will not surrender or present themselves to the authorities, kung ano man po yung gagawin ng ating otoridad, siguro nahimasmasan si Kibuloy. At yung 4 pa na mga pugante. Di po ba? O yan, through negotiation, sumuko. Di ba? Sumuko, nahuli, the same. Pag sumuko, edi nahuli. Di ba? O, pag hindi sumuko, nahuli lang, edi okay din. So ano dun? So, mas maganda ba yung sumuko kaysa sa nahuli? O, kasi pag sumuko, meaning voluntary. Ha? Ibig sabihin, may pagpapakitang magandang gesture. Ayan, ganon. Nakuha niyo yung idea ng sumuko sa nahuli. Ha? Yung pagkakaiba nila. Kasi pwede yung nahuli ka, defiant ka pero nahuli ka. Baka may confrontation pa, ganon. Pero pag sumuko ka, you're giving up kasi you are being so yung maging halimbawa. Ganyan. O tignan mo siya sumuko, walang confrontation, naawa siya sa mga plak niya, mga tauhan niya. Mamaya, babasahin ko sa inyo kasi meron pong ipinost sa atin yung kasamahan nating magaling na vlogger doon sa mga aming usapan. Ito, pwede po ito, sabi niya, pag-aralan nyo. O, salamat po ha, munting tinig. Okay? Kasi statement po yun. Kumbaga, ito, pinapakita pa nila na si Kibuloy ay isang mabait na tao. Talaga naman. No? Mamaya tayo magbigay ng opinion doon sa statement na yun. So dito, whether surrender o nahuli, it doesn't matter to me. Kasi at least kahit papano, maiibsam na yung tension between the authorities and the members of kulto ni Jezebel. No? Baka kung ano pang mangyari, kung tatagal pa, baka lalo pang magkasakitan o di kaya magbuwis na naman ng buhay. Di po ba? So maganda po yan. Ako ay natutuwa, no? Salamat po sa Diyos. No? Kahit papano, nahimasmasan ang kupal na Kibuloy. Okay? Ano naman ang sabi diyan ni Topacio, isang abogado ni Kibuloy? Anong sabi niya? The same din, News Online. Sabi niya that the said pastor voluntarily surrendered to the ISAP. Siguro yung ISAP, kasi may mga may mga sundalo po diyan . Siguro nakiusap na sila. Mas may tiwala siguro si Kibuloy kay ISAP. Di okay lang, di ba? At least Pilipino pa rin yan. He was not arrested, especially not by the PNP under the DILG. Therefore, it is, epal daw. It is epal to the highest level for Secretary Abalos to be seemingly taking credit for the non-existent arrest. Okay, sige, epal na kung ano pang gusto mong sabihin. No? Ano ang pakialam naman sa'yo ng Abalos? Sino ka ba? Idepensa mo na lang ang iyong kliyente sa korte. Tingnan natin kung mananalo kayo, ha? Ngayon, pag di ka nanalo, Topacio, gaano man katagal yan, papalakpakan kita. Kasi, gago ka, no? Di ka palang magaling. Kung hindi mo may panalo si Kibuloy, ha? Kung talo kayo sa kaso, papalakpakan ko kayo. No? Dahil nakita ko na hindi pala kayong magaling. Magaling ka lang, ganun. Epal ka daw, Abalos. Epal ka. Ayaw niya sa'yo. Okay? Ano pa, mga kababayan, tingnan natin yung mga quote cards nila, ha? Yung sabi naman ni General Torre, Pilipinas Today quote card, Apollo Kibuloy, di nanlaban ng arestuhin. Siyempre, kung nanlaban siya, talagang haharap na siya dun sa langit. Ako'y nagpapasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy po the realization na ito ang tamang gawin kundi harapin na lang talaga ang batas. Ayan po. Ano pa ang sinabi ni General Torre?
Kasi mahaba po yung video, ayoko na isama, mahigit sa 5 minutes, actually 7 minutes, no? Ayan. Ako'y lubos nagpapasalamat sa ating mga kababayan at lalong-lalo na sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng luha at pawis para ma-achieve ang mission na ito. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Uy, makikilechon tayo. Masarap ang lechon. General Torre, I like the lechon. O, ano pa ang sabi ni General Torre dito, ha? We did not doubt. Hindi daw sila nagduda na nandun siya sa Kojic. Ha? Hindi naman tayo nagduda dun eh. There's no doubt he's here. Napag-aralan natin kaya medyo humabang ating paghahanap dahil napalaki ng lugar na ito. Tandaan nyo yan ha. Talagang sabi ni General Torre, naninindigan siya na si Kibuloy daw ay nandun sa Kojic. Mamaya, muang itong mga lawyers ni Kibuloy, pinapaganda pa lalo ang himahi niya. Tignan nyo ang sabi ni Topacio, hindi po siya nahuli ng PMP, kaya wag kang epal DILG ha. Sumuko siya sa ISAP. O ayan. Sinabi naman din naman yun, di ba? Negotiation. Kung hindi, ultimatum 24 hours kasi alam na kung nasaan kayo. Ito pa ang sabi niya, nagpapasalamat din si General Torre sa mga miyembro ng Kojic. May mga pagbabangayan siguro, hindi pagkakaintindihan, at mga engkwentrong maliliit lamang. So I do hope that this will be the start of the healing at hindi magkaaway. Hindi ninyo ako kaaway. No, nakakita nga po ako ng video at pictures diyan sa FB page ng mga pro Kibuloy na ayun, nagpi-peace pump na sila, umalis na po yung mga sundalo at police, peace pump, kamayan. O, sino yung nagsabi diyan sa inyo na mga supporter ng Kojic na after daw mahuli si Kibuloy, hindi na aalis ang mga kapulisan o kasundaluhan doon? O ano kayo ngayon? Fake news kayo, sinungaling kayo. Kaya alam nyo, imbis na tulungan nyo yung kulto ni Jezebel na magising sila sa katotohanan, ginagatungan nyo pa eh. Kayong mga vloggers at influencers na bugok ang utak para lang lalo pang pag-apuyin ang galit ng mga yon. No? Anong klaseng mga tao kayo? Imbis na love ang mamutawi kasi biruin nyo, kulto yan. Kung ano yung sabihin ng mga ano yan, maniniwala sila, blinded sila. Bakit hindi natin sila gisingin na mali yung paniniwala nyo tapos gagatungan nyo pa? Di lalo lang magpupuyos ang mga galit niyan. Kaya nga sabi nung isa doon, mamamatay kami dito, didepensahin namin si Kibuloy. O tingnan ninyo, imbis na kayong mga vloggers, and kaya nga kayong influencer eh. Whether you influence a good or bad, nasaan kayo? Di nandun kayo sa bad, mga gago. O, anong sabi ni General Torre? Pagbabangayan lang siguro. Maliit lang na hindi pagkakaintindihan kasi may paniniwala sila. 'Di ba? Kulto nga eh. O may paniniwala rin ang kapulisan dahil inuutusan sila ng korte. O ngayon, haharap sa korte si Kibulok. Walang bail yan. Haharap siya sa PSAG Regional Trial Court at kung saan siya uutusang makulong. Kasi qualified human trafficking ang kaso niya. O, ano pa ang sabi ni General Torre dyan? I just played my role. Ito po talagang ibinigay sa akin na role. Ito po ang ibinigay sa akin na trabaho. Kung kaya't ginawa lang ho natin ito. O, ayan. Tapos sabi niya, dun sa interview na yun, na sinasabi kong 7 minutes long, bahala na daw po si Secretary of Interior and Local Government na si Abalos magpaliwanag. So, ayaw niya pang, kumbaga, let the higher ups sila ang magkwento sa inyo. Ang trabaho ko tapos na. Hindi ako spokesperson. That's about it. Pero magpapalit yun daw siya at magpapabanda. Ay, nako, tuwang-tuwa. Congratulations po sa mga kapulisan. No, congratulations na rin sa inyo, Kojic. Kahit paano, hindi kayo talagang nag-resist. Only si Torion. Kasi bayad daw si Torion. Okay. Tama, mali, mga kababayan. Di ba? Now, ito kasi ang nangyari dyan, mga kababayan. Naalala nyo si Sara Duterte? Ang sabi niya, tingnan natin yung sinabi ni Sara Duterte. Ayan po, Kibuloy, nasa langit na. Wala na sa Kojic compound. Yan, mahaba yung panahon na pwede siyang umalis na sa Davao City.
Ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Quiboloy, nasa langit na. Ayan, yung inyong biping baliw na tamilmil na pusit. Okay? Ngayon, yan, sa kabila, nasa kamay na ng PMP. No, tama rin yung sabi ni spokesperson Jim Fajardo. Nasa custody nila. Bagsak pa rin niya, pulis. Iniiwasan mo ang pulis, pumunta ka sa ISAP ng Armed Forces sa sundalo, pero ibinigay ka pa rin sa pulis. Akala mo, gonggong ang mga sundalo? Hindi. Pulis ang nagpakahirap. Sa inyo yan. Sa amin, insurgents. Ganun lang. Ngayon, yung langit ni Duterte, baka naman nilalangit siya ng shoot. Shoot muna bago dribble. Dito po mga kababayan, nakakita tayo ng isang article dito sa Pinoy Trend. Abogado ng SMNI, sinabing nasa bundok. Ay, kaya talagang nasa langit. Sabi ko sa inyo, ibang langit pala. Nasa bundok. Naging NPA si Quiboloy. Kaninong bundok? Sa bundok ng Banahaw. Ayun. Bago sumuko si Pastor Quiboloy. Ito tingnan nyo. Attorney Mark Tolentino, naalala niyo yan? Yung sa prangkisa ng SMNI. It was confirmed na walang bunker sa Kojic compound. Wala daw bunker. Sinungaling. Ano yung pinakita nung vlogger ninyo? Sa Kojic compound. Si Pastor galing sa bundok bago siya nag-surrender sa ISAP. Ayan. Hindi porket galing siya sa bundok, walang bunker sa Kojic. Gago. Kitang-kita naman pinakita. Isa ka ring sinungaling. Talaga itong mga Kojic member. Sinungaling. Di ba mga kababayan? Nasa North Cotabato daw pala siya when he surrendered to the members of AFP. Bahala na dyan ng AFP. Kaya nga ang sabi ni Jim Fajardo, nagkaroon ng negotiation. Kaya sumuko, nahuli, kung nasaan man siya, kung nasa langit siya, o nasa bundok siya, kaya nga sabi ko, bumaba ng langit, pumunta sa bundok, at hinuli, sumuko. Di ba? Whatever it is, nasa kamay na ng batas si Quiboloy. Wala na siya sa langit. Kumbaga, yung baliw ninyong tamilmil na pusit na busy, ano ba yung sabi ko kahapon? Bisayang pusit. Bisayang pusit. BP. Bisayang pusit. Sara Tamilmil Duterte. Kama Shiminet. Diba? Baliw lang. Kasi nga meron siyang personality disorder. Mula sa langit, bumaba sa bundok, at siya daw ay sumuko at nahuli. Ayan mga kababayan, malinaw, di ba? Okay? So, ngayon, ano lang po ang sinasabi dyan ng mga kababaihan na mga kaaway niya? Unahin natin yung leader ng oposisyon, minority. Isa sa mga minority. Sabi lang ni Risa Hontiveros, Global Daily Mirror, mananagot ka, Apollo Quiboloy. You cannot outrun the law. You will not further delay justice. We commend our law enforcement agencies for their tireless efforts and dedication despite Quiboloy's tactics. Ayan, Okay, so yan po yung sabi ni Risa Hontiveros. Now, dagdagan natin ito, yung mga makabayan ladies sa Kongreso. Sa politiko, sabi ni Castro, justice must be served for Quiboloy's victims. Ayan po, sabi niya. Castro issued a statement after Interior and Local Government Secretary Abalos disclosed that Quiboloy is now in the hands of the authorities. The arrest of Quiboloy must lead to his full accountability before the law. The charges against him, both in the United States and the Philippines, are grave and demand thorough investigation and prosecution. Justice must be served for the victims of these heinous acts. Abay, Castro, parang ikaw din ito, di ba? Yung sa'yo nakaapila na. At least sinarap ni Castro, hindi nagtago.
Yun lang ang pinagkaiba nyo. O, di ba? O, kumbaga, nakapuntos siya doon. Pero ngayon, naka-court of appeal siya. Castro also stressed the need to investigate those who protected Quiboloy from facing justice. Number 1 dyan, yung lawyer niya. Yung napakasinungaling, twisted mind na lawyer niyang si Turon. We call for an investigation into his number 1 protector and all those who enabled his evasion from justice. The rule of law must prevail and no one should be above it. Ayan. Well, while Quiboloy seeks condition to avoid extradition, his focus should be facing the charges against him and cooperating with the judicial process both here and abroad. The victims deserve justice and the process should be transparent and without foreign intervention. Sabi ni, okay naman. 'Di ba? Diyan sa Pilipinas, bakit? Tanga ba ang batas natin na magpapasaklaw sila sa mga foreigner, Castro? The Filipino demand justice and it is imperative that we act swiftly and decisively. Ay, talaga naman, no? Tapang ni Castro, ha? Pareho lang naman kayo. Sabi naman ni Brosas, Quiboloy is not a god. Justice must be served without delay, sabi ni Brosas. Ayan, ha? Pare-pareho lang sila. Let this be a reminder to Quiboloy that he is not a god. Harapin niya ngayon ang taong bayan. Yon. These are heinous crimes that have caused immeasurable harm to his victims, and he must be brought to justice without delay. Ayos, ha? The arrest of Quiboloy is long overdue and marks significant steps toward justice for his victims. However, the government must only focus on Quiboloy but also investigate those who aided him during his time in hiding. Correct. Heads must roll. Sino? This includes a thorough investigation into a possible involvement of individuals in position of power who may have shielded him from accountability. So mga kababayan, sino sa palagay ninyo ang tinutukoy nitong Makabayan Black? Alam nyo naman kung sinong pinupunto nila. Hindi lang nila mabanggit. Ayon. Kasi nga, baka ma-incriminate sila ng libel kasi wala pa silang proof. Pero alam nyo naman kung sino ang tumbok. Kung alam ninyo, sulat nyo dyan sa comment section ngayon. Okay? Now, ito lang, no? Ito yung isama natin ito sa Manila Bulletin. Go De La Rosa urge PBBM, restore normalcy in lives of COGIC members. PNP. Ayan po yung nung isang araw, no, nakikiusap sila. No? Tapos na ba to? Ano ngayon ang masasabi mo? Ha? Babalik na yan sa normalcy. Umalis na nga yung mga sundalo at pulis Nagyakapan na po sila. May mga larawan po ako nakita. Nagyakapan na po ang mga miyembro ni kulto ni Jezebel at ng mga kapulisan. So, ano na? Ano yung pakiusap mo? Nagmagaling lang kayo, Bato, Go at Padilla. Nagmagaling lang kayo. Alam nyo kung hindi kayo nagpahiring that day, baka nga doon na rin sumuko si Quiboloy. Inabala nyo pa 'Di ba? Ngayon mga kababayan, sabi ko sa inyo, babasahin natin yung statement ng attorney niya. Si Torion, ha? Ito po kasi yun, mga kababayan. Ito, salamat po tayo kay Munting Tinig, no? Sinare niya po yung info. This statement was made by Quiboloc's lawyer, si number 1 sinungaling na Turon. Ito po, mahaba-haba, ha? This is to inform the Filipino people that Pastor Apollo C. Quiboloy decided to surrender to the PMP-AFP. Di ba? PMP-AFP. Hindi lang AFP. Because he does not want the lawless, remember? Lawless violence to continue to happen. Lawless violence. Sino ang may gawa ng lawless violence? Hindi mga kapulisan, hindi miyembro ng mga AFP or PMP. Sino ang gumagawa ng lawless violence? Sino ang gumagawa ng disinformation and malinformation? Sino? Di ang mga COGIC supporter, di ba? Tama, mali. And he could not bear to witness a second longer the suffering that his flock was experiencing for many days. Yun naman pala. Ayun naman pala. Dapat, nung second day pa lang, nung siege, nung compound ninyo, lumabas ka na. Para wala ng sakitan.
physical or verbal. O verbal. Nabulol tuloy ako, Elora. Ang gulo mo, Elora. Ikaw talaga. Di ba? Wala na yung masasamang parinigan, bantaan, lalong-lalo na. Ha? Yung pagbabanta nung babaeng sabi ni Arlene Stone na bugaw. Pinagbantaan ng Pangulo. Kung sino-sino ang pinagbantaan. Di ba? Wala rin nangyari. Sana ako'y buloy. Nung palang gabi, nung Saturday night na yan, nung first day, habang tinatanggal, pinipilit ng AFP na tanggalin yung mga harang barikada nyo sa gates ninyo, lumabas ka na. Kasi they given you ample time to think about it. Pero lumagpas na yung taning nilang sa'yo, palugit, ano pa gagawin nila? O tapos sasabihin mo, you could not bear to witness a second longer. Idiot ka ba? Kung sana maaga kang you come early to your senses that you don't want anymore, ayaw mo nang mag-explode ito. No, lumaki pa yung gulo, yung apoy. Wala nang hihingi ng TPO, wala nang hihingi ng permit para mag-rally sa kalsada, wala nang maaabala pa dyan sa kalsada, ang komunidad nagkakagulo dahil sa iyo. O, para maging talagang savior ka, para lalong ipakita mo na maging halimbawa ka, even though isa kang bulaan, may magandang puso ka pa rin bilang tao. Na concern ka sa mga alaga mo. Ayan ang sabi mo. Ha? Sabi ng abogado mo. Ha? He cannot bear to witness a second longer the suffering that his flock, tanggalin nyo yung L sa flock, was experiencing for many days. Di sana hindi na aabot yung kanilang sufferings. Kung yung the first night pa lang, sumuko ka na. Di walang problema. Walang dadagdag pa na 1,000 pulis dyan. Wala na yung sinasabi nyong paikot-ikot na China nuke. Wala na yung mga, drones. Wala eh. Kung if you come to your sensors that second early, before they barge into your compound, di walang sakitan. Ulitin ko, walang sakitan ng verbal at physical. Di ba? Maayos. O hindi eh. You prolong your own agony. You prolong the suffering of your freaking flock. Di ba? May namatay pa. May nasaktan pang mga pulis. Nagkababuyan ng mga personality, mga attitudes. Di ba? Sinasabi niyong mabait-bait naman kaming mga taga Davao City. Lalo na yung Kojek. Ano nangyari? Napalabas ang totoong kayo ay mga sinungaling, lalo na si Turon. Sabihin ba naman niya na hindi naman daw pugante? Tatawag namin doon. Magbigay ka ng tamang word. Di ba? Naging talagang totoong sinungaling what is name? Si Turon. Ito pa sabi niya, Apollo Quiboloy was actually waiting for positive results bis-a-bis. Anong ibig sabihin ng bis-a-bis tuloy? Bis-a-bis. Hindi bis-a-bis ha. Bis-a-bis. No? Marami pong ibig sabihin ng bis-a-bis. Ha? Kung kukunin yung preposition yan, sabi ni Google, in relation to, with regard to. Pero kung kukunin yung noun, face to face. So dito, kukunin yung konteksto ng statement. For a positive result, vis-a-vis the legal remedy that his lawyers opted to avoid. Meaning, kunin yung proposition. Sa akin, proposition. In relation, with regard. Kasi inaantay nila yung resulta ng mga remedy na pwede niyang kunin. Di ba? Kala mo naman, Turon, hindi kami nagre-research nung mga words na hindi namin maintindihan. Vis-a-vis. Ha? Yung in relation. No? Pero yung pinakamadaling meeting niyan, face to face. Pero look at the context of the statement, where it's coming from. Okay? He was out of reach for a number of days. Siyempre, siguro nag-iisip. Alam nyo, parang matalinhaga pa eh. Talagang itinutulad niya ang sarili niya sa anak ng Diyos na si Jesucristo. Diba? Nahuli si Christ. Hinuli si Christ sa Garden of Gethsemane. Sa Garden of Gethsemane. Siya naman, baka sumuko siya, halikay dito, sa bundok.
Ano yun? Eh sabi, nasa bundok daw siya eh. Nasa North Cotabato daw siya. Ayok. Ayun lang yung naisip ko ha. However, heart-wrenching and mind-boggling events transpired where a warrant of arrest has been turned into a license to convert his Belag Kojek compound into a police garrison. Di ba? Antibay ni Toryon, no? Police. Itong si Toryon, ha? Ito sila ang nagpaalab ng galit ng Kojek members. Instead na ipacify nila yung mga Kojek members, ginatungan nila para lalong magalit sa pulis. Kung sinasabi nyo totoong mahinahong kayo, mabait kayo, dapat in-advise nyo ang mga Kojek members, huwag kayong gagawa ng ganito. Hayaan yung gawin nila yung trabaho nila para na rin sa ikabubuti ni Pastor. Hindi. Si Turon, tignan nyo, hanggang ngayon, sa statement niya, Police Garrison, the Sacred Kojek Cathedral being desecrated, the JMC school turned into a mining pit, his followers as recipients of brutalities, one of whom even died. Tingnan nyo ang kasinungalingan ni Turon. Sinisisi niya yung isang lalaking namatay. Sabi nga ni Colonel Jim Pajardo, namatay po yung kasi 4 na araw nang walang tulog. Nung pumasok sila doon siya namatay. Hindi pa nga, wala pang ang action Patay na kaagad. Ibig sabihin nun, wala na. Talagang madidedo na. Pero sinisisi ni Turon sa pulis. O di ba sinungaling talaga? Kita nyo? Nga si General Torre, makikita nyo talaga. Ibang-iba yung taong may pinag-aralan. Ibang-iba yung taong mapagkumbaba. Ibang-iba yung taong may respeto sa kapwa. Kumbaga si Torre, peacemaker. Itong si Turon, gulo. Ang niyan, sino ba yung hari ng sa Greek god? Sino yung ng war? Nakalimutan ko Si Hades ba yon? Di ba? Siya to, nilista niya lahat. Muang gago, hindi naman kasalanan to ng pulis. Sabi nga ni Torre, pakita nyo kung sino yung hinukay namin dyan. Pwede ko namang i-photoshop yan. Di ba? Tapos kung ano-ano ngayon, hindi lang yung Kojek members pati yung mga vloggers, influencer nila, kung ano-ano nang pinagsasabi sa mga kapulisan. Di ba? Mapasalamat kayo, matindi ang maximum tolerance ng mga pulis. Sino ang nag-ano ng brutalities? Kayo! Di ba? Pinakita nyo ba may mga duguan kayo? Ang mga pulis pinakita May mga video sila. Kayo ang gumawa ng brutality. Winater canon nyo nga ang mga pulis. Sinunugan nyo ng gulong tapos binato nyo sa kanila. Pati mga plastic na silya, binato nyo. Sabi po nung isang kernel yun. Ano ang mga pulis? Nakakita pa nga ako ng video mga kababayan, yung pulis, parang pupunta na lang sa bus, pauwi na. Hinaharangan pa, hinaharas na ganon. Ang gusto nila, mag-retaliate ang pulis para sabihin, brutality. Di ba? Nakita nyo yung tolerance ng mga pulis na yon? Violated sila. Tapos sila pa, yung mga kababaihan, kinakapkapan ng mga miyembro ng Kojek. Nakakahiya, di ba? Kung ano-anong pinagsasabi niya dito. Imbis na sabihin niya na lang na kusang sumuko si Pastor Kibuloy and we will file legal charges against the police, hindi talagang inilista niya na. Pero tayong bayan na nakakita, nakasubaybay dito, naniniwala ba kay Turon? Number 1, sinungaling yan. Diba? Doon na lang sa mga pinagsasabi niya, sinungaling siya. Hence, even if he has the right to await the result of the legal remedies being resorted, ano pa ang legal remedy niya? Sige nga, Turon. The court asked the police, by giving them the authority of arrest warrant, get this guy and bring him to my court. Ayun ang legal remedy niya. Wala nang iba. Wanted na siya Ano pang gagawin mong legal remedy? Surrender. If you don't wanna surrender, we will do by all means to get you. Buti nga hindi sinabing wanted or dead or alive ka Di ba? Ang talagang pinapakita pa dito na nag-ultimate sacrifice si Kibuloy. Naging para talaga siyang, isasakripisyo ko na ang sarili ko. Matigil lang ito. Akala mo naman, kawawang-kawawa yung Kojek niya. Binaliktad po Sa statement na to ni Turon, binabaliktad niya ang mga pulis. Nakita niyo?
Oh, lawyers are liars. Magalit na kayo. Tingnan nyo ang ginagawa ng kakampi nyo. Pinapatunayan na kayo ay mga sinungaling. Masakit man tanggapin, pero totoo po. Si Toron, sinungaling. Binabaliktad niya ang mga pulis. Ang mga pulis pa daw ang violente. Yeah, the video shows will not lie. Nahuli nga kayo yung una nyong Senate hearing eh. Pinakita nyo yung video. Sino ang merong doon, bumbero? Kayo. 'Di ba? Pangalawa, sino yung mga basagang mukha, ilong ng mga pulis? Sinong gumawa nun? Di pulis din ba? Tapos sabi pa nga ni Colonel Jim sino ba yun? Yung si De La Rey, spokesperson ng PRO 11. Lieutenant Colonel ba yun o Colonel? Sabi niya, nakapag-video po kami. Mga Kojic member nagsasakitan, tapos sasabihin, kami ang may gawa. Oh, Torion, how do you debunk that? Tapos you have the audacity and your ass face na magsabi nito, gago, pinapakita mo lang na ikaw ay sinungaling, binabaliktad mo ang sitwasyon and you are glorifying your amo na isang sacrificial lamb. Hindi po siya sacrificial lamb. No? Siya po yung propeta ni Baal, animal, di ba? Oh, kinomen niya itong mga kasundaluhan, commendable po. Sige, okay na po 'yan. Ha? Buti na lang sumuko ka kay Boloy. Kung hindi, sabi ni Colonel Jim Fajardo, 24 hours, we're giving you the ultimatum. Unless, kahit na ano pang mangyari, lulusubin ka. Di ba? O, ano ka, Turon. Kaya hindi ako naniniwala kay Turon eh. Di ba? Napakasinungaling, tapos nag-iimbento pa ng kwento. Suportahan mo ng ebidensya, Turon. 'Di ba? Hindi mo nga kayang pakinggan yung binabasa ni SILG Abalos doon sa kwento ng mga biktima ni Kibuloy. Paano nyo pasisinungalingan yun? Paano pasisinungalingan ni Kibuloy? Eh, 'di ba? Baka makaamoy lang ng palmolive si Kibuloy sa korte, baka tigas titin eh. Hahanapin niya na para na sa pong aso eh. 'Di ba? Oh, ano ka? Yung statement na yan ni Toron, glorifying Kibuloy as a sacrificial lamb. No? Inaangat niya pa yung gagong rapist na yon. Tapos, sinisisi niya lahat yung nangyari sa pulis. Unang-una, kayo ang dapat sisihin, lalong-lalo na si Kibuloy. The authorities given him ample time to think about it and surrender. Ang haba ng panahon na binigay sa kanya. Pero ano ginawa niya? He became defiant because he knows. Ha? Maraming pro-protekta sa kanya. Gagamitin niya ang mga uto-uto niyang membro ng Kingdom of Jezebel and Judas. At may mga abogado siyang mga matatalinong magsinungaling. Ayun. Di ba, Elora? Oh, so ngayon, gusto mo, Turon? I-glorify namin siya? Gago, DFU ka pala. Bakit namin i-glorify yung tao o mga tao na sila ang nag-cause ng ganyang mga commotion? 'Di ba? Instead of them being a good example, since siya ang pinuno ng flock niya at siya ay isang pastor di umano, the appointed son of God. 'Di ba? Daig niya pa yung isang mismong appointed son of God eh. Yung kinalulugdan mismo ng Diyos Ama. Hindi nagtago. Ikaw, Kibuloy, tapos gusto mo, Turon, i-glorify namin siya? Na huwag naming tawaging pugante ang alaga mo? Gago, inispolbo ang amo mo. Bakit? Kasi sabi ni Miss Arlene Stone sa bawat salita na bibitawan mo, may kaching-kaching. O iyan, ang haba ng statement mo magkano? Tatanong lang, magkano ang ikakaching mo? Ha? Parang, kaching! Ay, wala. Kaching! Ay, wala, kailangan gandahan ko. Kailangan ma-impress sa akin si Kibulok o sisisihin ko ang pulis. Lahat ng ito, hindi mo kasalanan, Kibuloy. Ang may kasalanan ay ang mga pulis. Ang may kasalanan, yung mga biktima. Ang may kasalanan ay ang hurado, korte, kasi nakinig sila sa biktima. Ganon, wala kayong kasalanan. Kaya, kaching! Ganon. O kayo ba, maniniwala kayo sa sinabi ni Turon? Ako hindi po. Mas paniniwalaan ko this time ang mga pulis kasi meron po silang mga ebidensya.
At si Torre, sabi niya, haharapin niya yung mga kasong ibabato sa kanila. O, di ba? Hindi tulad ni Kibuloy, tatakbuhan niya yung mga kasong inihanda laban sa kanya. O, di ba? O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.